beloved Boss Mike Cervera. Now, pag-usapan natin yung ginagawa ng mga DDS ngayon dahil ramdam nila yung sakit ng mga batiko, ng mga banat, pagsalag at mga kababayan, pagsagot sa mga paratang, paninira ng mga Duterte. Eto na mga kababayan. Jay Ruiz, ang ating PCOO Secretary. Nako, binabanatan nila ng kung ano-ano. Pasok! Secretary Jay Ruiz binubukong sa higit 200 million pesos Nako. na kontrata sa PCSO. Pero Ayan, mga kababayan, talagang dikit na dikit yung ating kaibigan. Talagang ididikit nila para siraan, mga kababayan. Pero alam nyo mga kababayan, ganyan naman ang estilo ng mga DDS. Manira saan? Sa kanilang kinaiinisan. Manira sa alam nilang sagabal sa kanilang mga plano, mga kababayan. Eto, sumagot na. Pasok! Kim, tinawag itong fake news. Balitang maabante mula Tinawag ni Jay Ruiz na fake news. Sino ba magaling at mahilig gumawa ng fake news para makapanira? Mga kababayan, sa mga hindi pa rin nakakapag-like, share, and subscribe, huwag nyo na ipagkakait yan. Madali lang yan. Pindot-pindot lang ho yan, ha? Eto na. Jay Ruiz, pasok! kay Aileen Talipin. Itinanggi ni Presidential Communications Office Acting Secretary Jay Ruiz na pagmamayari niya ang media company na DG8 na nakakuha umano ng 206 million contract sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Ayon kay Ruiz, kinuha siya ng kumpanya bilang authorized representative bilang head ng marketing and sales ng kumpanya at pagdating ng January 17 ay nagbitiw na ito sa kumpanya dahil nagawa na niya ang kanyang papel. Aminado si Ruiz na nakaapekto sa kanyang pamilya ang balita lalo na sa kanyang ina na mayroong sakit sa puso. Alam nyo mga kababayan kasi, ganito yan. Kung ano yung kahinaan ng isang tao o ng isang opisyal ng gobyerno, yung po talaga yung titira-tirahin nila. Tandaan nyo, eto. Kaya nagkakaso si Maharlika at wanted na ngayon si Maharlika, mga kababayan. Mamaya po tatalakayin ko yan. Kapag nasa biyahe na kami, doon na lang ho ako magtatalakay niya, abangan ninyo. Wanted na si Maharlika. Anong ginawa niya? Binanatan niya yung mga alam nilang kahinaan. Tulad ng ginawa kay Mel Robles. Anong binanatan ni Maharlika? Yung anak, mga kababayan. Alam ni Maharlika na mahina si Mel Robles pagdating sa anak. Ayun, mga kababayan, alam nyo, idinamay yung anak, mga kababayan. Ganyan na ganyan ang estilo ngayon. Kita nyo, yung kahinaan netong si Jay Ruiz, abay yun ang binibira. Pero tingin ba nila yung magpapatinag yan? Baka lalong manggigil yan, mga kababayan. Di po ba? Lalong-lalo na, nandiyan sa tabi niya, sino? Si Atty. Claire Castro. No. Sa tingin nila, mga kababayan, magagawa pa nila yung dating ginagawa nila? Ngayon kasi, mga kababayan, talagang barado na sila Kung ano man yung sabihin nila, mga kababayan, merong kaagad sagot ang Malacanang. Hindi tulad nung araw, nung panahon ng mga naunang mga naunang press secretary. Meron po ba silang nagawa? Ngayon meron pa silang mawalang galang pero meron pa silang mga mas mabuti pa raw sigarito, mas mabuti. Kayo ba mamimili? Kayo ba administrasyon? Ano nga kayo 'di ba? Mga kayo, oposisyon kayo bakit kailangan nyo magkumpara kung sino-sino? Mga oposisyon nga kayo. Di ba? Hindi ba lagi nyo sinasabi na mas maigi pa si Digong noon? Ngayon nakikita na ng tao na paano naging mas mabuti si Digong noon kung ngayon pinupuri na siya, hindi lang dito sa Pilipinas, maging mga leaders ng ibang bansa. Nakuha nyo mga kababayan? Sige, tuloy. Aminado si Ruiz na nasaktan siya sa issue dahil kakilala nito ang mga naglabas sa usapin at maaari naman siyang tawagan para kumpirmahin kung totoo o hindi ang mga kababayan, walang kompormasyon. Basta tira lang ng tira yung mga yan. Ganun ang ginagawa ng mga yan. Tirang bahala, parang si Maharlika. Ngayon, nag-iingat na. Bakit ho? Wanted na ho Baka ho mamaya madagdagan pa yung mga kaso niya.
ngayon po papasok na rin yung kinaso sa kanya ni Saldico sa Amerika. Opo, mapakikita niyo yan sa internet mga kababayan, hindi lang natin na ibabalita, no? Pero mga kababayan, yung mga kaso pa iba ni Maharlika, nako, diyan po, yan po ang dahilan kung bakit si Maharlika bihira niyong makita. O, di ba? Minsan, no, paputol-putol na yung live niya. At kung makikita niyo yung background niya, paiba-iba. Di po ba? Kasi, mga kababayan, yun na nga, iniiwasan siguro yung mga subpoena at saka yung warrant of arrest niya. Kaya ho si Maharlika, tignan ninyo, yung kanyang pagbablog, may nginig na. Ano po? May nginig na ho yung pagbablog ni Maharlika Pansinin ninyo nung binanatan niya si Atty. Claire Castro. Abay, yung pinagtatawanan nga namin dito nung pinapanood namin, tingnan yung banat ni Maharlika, nanginginig na. Hindi na alam kung ano sasabihin. Basta na lang kung makapagmura para masabi na totoo yung sinasabi niya. Ganun po yung style niya. Tuloy. Tagap na impormasyon. Sa katunayan, Ani Ruiz ay tumawag siya sa naglabas ng issue subalit hindi ito sinagot. Kaugnay naman sa naging pahayag ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro na nagdadivest na ito ng kanyang kumpanya, sinabi ng kalihim na marami itong sariling kumpanya kabilang dito ang kanyang political management firm na isang PR firm. Ito anya ang mga nasa proseso dahil bigla ang pag-appoint sa kanya bilang PCO Secretary. Deserve naman O gusto nyo, ayaw nyo kay Ruiz, di kay na lang. Kay Atty. Claire Castro na lang ang pubalit, mga kababayan. Para mas matindi, Para mas matindi, mga kababayan, ipalit natin si Atty. Claire Castro. Lalo silang manggagalaitin yan. Sige, tuloy. Ako, si Eileen Talipi. Yun, mga kababayan, Kita nyo? Yan po ang style ng mga Duterte. Supporters, at mismo yung pamilya nila. Ang ginagawa nila, manira na manira sa mga alam nilang sagabal, sa mga plano nila. Alam naman natin, malaking bagay yung alin mga kababayan, yung sinasagot yung mga paratang nila. Malaking bagay yung alin, PCO, para malaman ng taong bayan kung ano talaga totoo at posisyon ng Malacanang sa mga issue. Di po ba? Ang laking bagay ngayon, kita nyo, sambulat sila. Nabigla sila. Sabay-sabay na silang bumabanat. Sabi nila, mas magaling. Mas magaling. Mas magaling pala. Bakit? Tila apektado kayo. Apektado kayo kay Atty. Claire Castro at kay Ruiz. Di po ba? Mga kababayan, apektado mga DDS dyan. Opo, yan ang totoo dyan. Kaya nga ako nagtataka, sasabihin nila lahat sila nagsasalita. Mga amuyong na mga vlogger na hindi naliligo. Mga mukhang bulldog na mga vlogger. Maging yung si Rocky na nagtatago, mga kababayan. Abay kung ano-ano sinasabi nila, bakit? Apektado kayo. Kung hindi talaga sa tingin ninyo ay hindi marunong, walang dating ang bagong spokesperson at ang press secretary, di sana okay lang, di ba? Tahimik lang kayo tulad ng ginagawa nyo noon. Noon, easy lang kayo. Never nga naming marinig na binanatan nyo. Sino? Yung mga nakaraang mga press secretary, dahil hindi rin naman namin naririnig yung mga yun Sa totoo lang Kaya nga lagi kami nagsasabi, dapat noong pa ginawa yan kung noong pa yan, di sana, mga kababayan, hindi na nakaporma yung mga Duterte na yan at hindi na nakapanira pa. Di po ba, mga kababayan? Thank you naman po sa inyong lahat, yung mga the H&M journey. Opo. At saka doon po sa isa. Shoutout po sa inyong lahat. Di ba? Ganun lang kasimple yan, mga kababayan. Sinasabi nila, mas magaling kay na nga lang mga kababayan kay Pangulong Bongbong Marcos pinipilit nila, mas magaling ang mga Duterte, si Digong dyan kay Bongbong Marcos. Kita nyo, mga kababayan? Tingnan ninyo, pansinin ninyo yung mga banat nila. Wala nang iba. Sasabihin nila, adik. Pag tinanong mo, anong ebidensya mo? Hindi mo pa ba nakikita sa mukha? Putik na yan. Ang galing ng mga DDS, Ang kanilang mga ebidensya daw, yung mukha. Ang gwapo ng mama. Ang gwapo-gwapo ni Pangulong Bongbong Marcos naman, di ba, Hargon? Yun. Tapos ang gagawin nilang ebidensya, yung mukha ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung ikumpara natin sa mukha ni Digong, mga kababayan,
na parang 6 na araw nang iniimbalsa mo at kinabukasan ililibing na lang. Di po ba, Ninitas Vlog? Oh, di ba? Mas matindi yun. Pag nakita mo yung mukha ni Digong, parang inaagnas. Parang ang ano mga kababayan, kahuhukay lang sa libingan eh. Oh, di po ba? Oh, kung mukha lang ang pagbabasihan. Oh, kasi yun ang ginagamit nila, mukha eh. Oh, kung sige nga, mga kababayan ko, sino ang higit na mas sino ang pangit? Wag ganun. Sino ang higit na gwapo? Hindi ganun. Sino ang pangit at sino ang gwapo? Yun ang pagbabasihan. Press 1 kung kay Pangulo. At press 2 na naman kung para kay Digong. Sino mas gwapo? Sige nga. Habang pinapatugtog ko rin sino? Nawala, yan na. Nag-press 1 na sila. Ito na. Putik. Mga kababayan, eto na. Let's go! Chiminit, chiminit. Chiminit, chiminit. Baklang mataba. Jumbo, hotdog, ito ang gusto mo. Pogo sa Pampanga, nagiging bahay mo. Travel, travel dito. Travel, travel dyan. Tinanong sa kongreso, umiiyak naman. Haring Becky, baklang mataba. Baklang mataba. Baklang mataba. Haring Becky, baklang mataba. Baklang mataba. Haring Becky, gusto ng yubaba. Confidential fund, saan na napunta? Hindi na nga mahanap, mukhang naubos na. Ginastos ni Lustay, gusto pang magpapatay. Di na may presidente, naku masama yan, day. Ha, ha! Day, naku po, wag nang umupo. Umalis ka na sa pwesto. Yun mga kababayan. So, alam naman natin yan eh. Bulag ka na lang kapag hindi mo pa nakita yan. Di po ba mga kababayan? Bulag ka na lang. Pero mga kababayan, ako, marami pa sana akong tatalakayin. Pero, alam nyo, mamaya ko na lang itutuloy po ito. O kaya mamayang gabi. Mga kababayan. So muli, mga kababayan, hanggang dito na lang ang ating tagpo. Opo. At kita-kita muli tayo sa susunod na live. Talagang hapit na hapit yung oras natin pagka nandito tayo sa ibang bansa. Laging naghahabol, Muli, maraming salamat sa inyong pagsama sa umagang ito at maraming salamat sa mga nag-like, nag-share at nag-subscribe. Sa mga hindi pa po nakakapag-like, share and subscribe mga kababayan, huwag nyo nang ipagkakait yan. Kita-kita po tayo sa susunod na live natin. Maraming salamat po! Our beloved Boss Mike, Boss Mike.